simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, mga kababayan, live na naman tayo. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Yan nga po, bagong taon, bagong boljak po. Ang ginawa dito kay Sara Duterte, no? Talagang dinudurog po ng Malacanang itong mga Duterte, pero alam niyo yung dinudurog na na may konting lambing. Killing me softly, di ba? Alam niyo po yun? Yung parang pinikpikan, ha? Kumbagay, dinudurog po, ha? Binabasag, binoboljak ng may konting lambing. Tinanggal po bilang miyembro ng National Security Cluster si Sara Duterte, no? Siyempre, siya ang Vice President. Dati po, siya ay kasama diyan sa tinatawag na National Security Council. No? National Security Council. Tinanggal na po siya sa pamamagitan po ng Executive Order number 81. Pa-order nga dyan, Talaga tong si Marcos Jr., Parang mabait pero rat. Again, sinasabi ko mga kabunyog, tayo pagdating sa politika, wala naman tayong kinakampihan dyan, di ba? Mapa Marcos, mapa Duterte, Arroyo, tayo yung pinapaliwanag natin dito yung interest ng bayan. Wala tayong pakialam sa mga politiko na yan. Maliwanag yan sa atin sa bunyog. Ngayon, yun nga, dinudurog na may konting lambing. Paano ba yan? Ano ba nangyari? So, ano po ba yung National Security Cluster na yan? National Security Council. Actually, yan po isang advisory body. Yan naman taga-amuyong. Taga-suggest po yan, taga-payo sa Pangulo ng Pilipinas tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating pambansang seguridad o national security. Maraming aspeto ang national security. Siyempre, yung kaligtasan ng mamamayan, yung ating seguridad ng ekonomiya, ng ating defense, yung ating internal peace and order. Mga national security matters. Ngayon, noong mga panahon po ng kopong-kopong, kasama po ang Vice President dyan. Bilang siyempre, kung ikaw ang kahalili ng Pangulo, kapag may nangyari sa Pangulo, namatay, nawala sa pwesto, Vice President po ang spare tire, ang papalit sa Presidente. Siyempre, being the Vice President talaga, dapat kasama yan sa National Security Council. Para alam niya yung nangyayari sa Pilipinas, lalo sa issue ng pambansang seguridad. Ganun po yan. Ganyan yung nature ng National Security Council. Advisory body po yan. So, nandyan po ang Speaker of the House, ang Senate President, ang National Security Advisor, di ba? Ang hepe ng Philippine National Police, AFP, yung mga National Security Cluster po ng gabinete, Department of Defense, Department of Justice, DILG, di ba? Nandyan po yan. At yung mga leader po sa House tsaka sa Congress. So, yan po yan ang bumubuo niyan. Ngayon, tinanggal po si Inday Takaw yan. Bakit po? Siyempre, ang dami pong mga sensitibong pinag-uusapan dyan. Ako, tingin ko talaga dyan, politika na yan. Na talagang, tsupi ka na dito kasi baka mag-chuchu ka . Ano po ibig sabihin nun? Malinaw naman po na talagang basag na, warak na warak, pinong-pino na, ang yung tinatawag na unit team. Durog na po yan, wala na yan. In fact, hindi na lang sila
hiwalay, magkaaway. Iba kasi yung hiwalay lang, pero okay pa naman. Ito po kasi hindi lang hiwalay ang Marcos at Duterte. Magkaaway po. At anong klase magkaaway? Ano po? Hanggang huling hininga po yan. Di ba? Sa politika, hanggang huling ambisyon po yan, magkaaway yan. So, ganun po yan. So, therefore, kung ikaw ay kaaway na sa politika, kaaway ng mga Marcos, ang mga Duterte sa politika, wala nang tiwala. Siyempre, ang mga Marcos sa mga Duterte, tinanggal na po dyan si Inday Takaw. Alam nyo, dahilan na lang, sinabi po doon, sinasabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kaya tinanggal si Vice President, si Inday, ay hindi na siya relevant para maging member pa nitong National Security Cluster, National Security Council. Di ba? Pero ang totoo niyan, maraming pag-uusapan kasi dyan ng mga bagay na malalaman ni Sara Duterte na syempre hindi naman ipapaalam sa kanya. Ganun po yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Tayo naman, sa punto ng interes ng bayan, minus politika, kasi ang politika kanila yan Ano man ang motibasyon ni Marcos dyan o ng kanyang administrasyon, that is their politics. Tayo sa bunyog, ang tinitignan natin dito, yung interes ng bayan. At tingin naman natin, ako sa tingin ko rin talaga, dapat namang mawala na yan si Sara Duterte. Hindi lang po bilang miyembro ng National Security Cluster, kundi mawala na rin siya bilang Vice President ng Pilipinas at mawala na silang tutuluyan sa politika itong mga Duterte. At sila ay makulong na. Sila ay kasuhan na, litisin, at kung sapat ang mga ebidensya na nandyan sa kanilang mga ginawang katarantaduhan, pagnanakaw, pagsasabwatan, pagnanakaw sa pera ng bayan, pagpatay ng tao, ano pang mga katarantaduhan at kabalbala na ginawa nila sa bayan, dapat nila yung panagutan. Sa pamamagitan ng proseso ng batas. O, di ba? Maliwanag tayo doon. So, sa atin, hindi lamang sa dapat siyang matanggal sa National Security Council, kung hindi, matanggal na sila sa politika. Matanggal na sila sa gobyerno. Itong pamilya Duterte Judas. O, di ba? O, ngayon, ano bang meron dyan sa National Security Council? Mabigat po. Yung mga foreign policy ng administrasyon, ng gobyerno, pinag-uusapan po dyan. Ano ang mga hakbang? Halimbawa, sa mga ginagawa ng China, national security issues po yan. Yung ginagawa ng China, anong pwedeng mga hakbang dyan? Anong mga polisiya? Anong mga diplomatic steps na pwedeng gawin? Military steps, di ba? Militarily, diplomatically, economically, madaming issue dyan. So, kung may access o alam ni Sara Duterte ang mga galaw ng administrasyon, pwede kasing gamitin niya yan laban kay Marcos Jr. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Basic yun Kumbaga, maraming pinag-uusapan po sa National Security Council na confidential in nature. Kasi national security yan. So, confidential yan. At ano yan dapat yung mga talagang nandyan ay yung may tiwala, yung presidente. Dahil dyan din nakasalalay talaga yung ano mo kung ikaw sablay dyan, tapos inilalabas yung mga plano, mahirap. Unang-una sa seguridad natin sa ating mga kaaway sa ibang bansa, kagaya ng China. At alam naman natin, ang mga Duterte ay talagang tuta ng China. Ang mga Duterte ay aso ng China. Sila ay puppet ng China, si Rodrigo Canor Duterte. At anong aasahan natin dito kay Sara Duterte? Hindi nga bumabati gusto sa China. So mamaya may mga galaw sila dyan na ito ang gagawin, malalaman ngayon ni Sara Duterte. Even po sa mga galaw sa military, sa pulis, malalaman ni Sara Duterte, magagamit niyang armas yan, yung mga impormasyon na yan, laban
sa administrasyon ni Marcos. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng, kung member pa rin si Sara Duterte dyan, hindi naman pwedeng itatago sa kanya ang impormasyon. Siyempre, pag nagkakaroon ng mga briefing ng police, ng militar, ng mga intelligence network natin, ng AFP, ng NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency, kasama dyan, yung NBI, yung National Bureau of Investigation, di ba? Yung Philippine National Police, malalaman yun ni Sara Duterte. Hindi naman pwedeng itago sa kanya yon kung siya ay member pa dyan. So, minarapat ni Marcos Jr., sipain na. Sipain na ng tuluyan. Kumbaga, wala nang plastikan to. Inday takaw, walang plastikan. Sabi ni Marcos Jr., wala nang plastikan, wala nang orokan, wala nang Tupperware. Basag kung basag na tayo dito. Pasyal-pasyal din pag may time. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? National Security Council yan. Ano po yan madami talagang pag-uusapan dyan na napaka-sensitibo. Ano yan Siyempre, anong inaasahan mo kung sabi nga nagbanta si Sara Duterte, napapatayin si Marcos Jr., sabi niya, pupugutan ng ulo. Na-imagine niya, pupugutan niya ng ulo si Marcos. At sinabi mismo ni Sara, pag ako'y natepok, ako'y nadedo, sabi ni Sara. May kinausap na akong killer. O, di ba? Sinabi ni Sara yan May kinausap na siyang killer na papatay po kay Marcos Jr., sa presidente, sa First Lady, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez na speaker. Galing mismo sa bibig ni Sara yun, na kung siya'y matepok o madedo, may papatay na dito sa tatlong ito. Na imagine presidente, speaker, tsaka First Lady, babantaan niya. So, anong inaasahan natin? Ako, again, nililiwanag ko. Pagdating sa politika, wala tayong kinakampihan dyan. Marcos, Duterte, hindi naman natin sila binoto Ang sa atin, tama naman din talaga na mawala si Sara Duterte dyan sa National Security Council. At para medyo mawala na rin si Mang Kanor dyan, kasi sa dating National Security Council, iniimbitahan po ang mga dating Pangulo, ang mga dating Presidente, mga kabunyog. Yung dati yun. Sino ba ang mga dating presidente? Si Tandang Kanor Digonyo, o si Digonyo, si Erap Planderher, o si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Mandurugas na si Gloria na kurap din. Yan na lang ang mga tatlong buhay na dating Pangulo. Itong tatlong hudas din na to. Tatlong hudas ito, di ba? Ngayon, siyempre, ayaw din ni Marcos Jr. na nandyan si Digonyo bukod sa anak na si Sara. Gusto niya talaga sipain yung mga Duterte dyan. Kaya lang, pag si Digonyo lang ang tatanggalin niya, obvious naman. Hindi naman po pwedeng, etong bagong order ko ay tanggal na si Sara at si Digonyo. Pero si Erap at si Gloria na dating presidente ay pwede pa. Hindi naman pwedeng ganon kasi napaka-obvious naman. Di ba? Masyadong garapals yun. Di ba? Although pwede na rin garapalin. Siyempre, para hindi naman halata, pero halata naman, isama na ang lahat ng dating Pangulo. Ibig sabihin, hindi lang si Digonyo ang hindi nakasali dyan sa National Security Council. Kahit si Gloria Arroyo, kahit si Erap, tanggal na rin dyan. So, pwedeng sasabihin, yan hindi lang naman si Digonyors ang tinanggal Kahit naman si Erap, tsaka si Gloria, applicable to all. Basta dating presidente, tanggal na. So, ganun yan. Para hindi masabing siningil out si Digonyo. So, therefore, ang implication naman talaga niyan, si Sara Duterte at si Rodrigo Canor Duterte tanggal. Diba? Tanggal na sila sa National Security Council. Even po kasi sa yung mga military issues, mga military concern, di ba? O di ba, si Digonyo talagang sinasabi na rin naman ng Malacanang,
Itong mga Duterte, lalo itong si Digonio, nagtatawag po ng destabilization o kudita, di ba? Maraming beses na po na namumutawi sa bibig ni Digonio, kudita. Ang reason naman nila dyan, sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin si Marcos Jr., ipapalit si Inday Takaw. Mas malabo yata yun ba? Mas napakatindi naman. Parang tinitira si Marcos, dinedestabilize, ikukudita, kinakausap yung mga militar, yung mga general, para mawala si Marcos Jr., papalitan ni Inday Takaw. Isang napakasamang bangungot yan kung si Inday Takaw din lang din naman ang papalit. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, para mawala na lahat ng agam-agam, kumbaga talagang linisin ang administrasyon ni Marcos dyan sa mga Duterte, tinanggal na sila. So, ano pa bang pwedeng role ni Inday Takaw dyan? Wala na. Kasi nung una, DepEd Secretary si Inday Takaw, nag-resign siya. Nag-resign na rin si Inday Takaw sa NTF-EBAC, yung LCAC na yan. O, diba? So, ngayon, si Inday Takaw, taga-kontra na lang ni Marcos yan. Taga-photo ops. Photo ops na lang si Inday, tsaka taga-kontra, diba? Nag-aantay sila ngayon ng 2028 election. Diba? Lawrence Mendoza, good PM Sir Culex. Diba? So, yan ay away politika. Pero tayo, kung away politika nila yan, kanila yan. It's between Marcos and Duterte. Pero tayo sa Bunyog, ang sinasabi natin, ano ang interest ng bayan dito? Isang-ayon din naman talaga tayo dahil napakadelikado na si Sara Duterte ay nasa National Security Council. Marapat lamang sipain siya. Unang-una sa issue ng China, kampi sila sa China. Maraming mga intelligence report na pwedeng malalaman ni Sara Duterte, ichuchuchu sa China. Yung mga intelligence report sa Pogo, matatouch po yan, yung national security. Yung peace and order natin, malalaman ni Sara yun. Yung mga drug lord na yan, na pwedeng may mga ginagawang action dyan ang ating mga intel networks, malalaman ngayon ni Sara Duterte. Di maichuchuchu na nga, di ba? At sinasabi, sila ang mga Duterte ay sinasabi talaga, ayon sa mga pagdinig po ng Quadcom, ng Kongreso, involved sa drug. Sila ang sindikato ng droga sa Pilipinas. So, national concern din yun. National security concern yun. Na imagine mo, ang dating presidente ay sangkot o parte ng sindikato ng droga. Napakabigat po. So, talagang, hindi lang pwedeng nandun si Digonio. Maririnig niya yun. Di ba? Ano yun Talagang kailangan mawala sila dyan. Di ba mga kabunyog? Ate Ode Garcia, tama, bawal mo bantaan kasi tatawanan tayo ng ibang bansa. Sabi ni Ate Ode Garcia. Imagine mo sa totoo lang naman, di naman tayo makamarcos Di tayo makamarcos. Pero tignan nyo rin. Si Marcos, presidente. Presidente ka ng Pilipinas. Siyempre, si Lisa Araneta, First Lady. Tapos, si Martin Romualdez, Speaker of the House. Diba? Kumbaga, leader ng mga congressman. Tapos, presidente, si Marcos. Sila ay dalawa sa pinakamatataas na opisyal ng bansa. And yet, sasabihin lang ni Sara, pag ako natepok, patay kayo sa akin. May kinausap na akong killer para patayin kayo. Isipin mo. Kung nagagawa ni Sara Duterte yan sa isang nakaupong presidente, no less than the President of the Republic of the Philippines, sa presidente, nasasabi mo yan Napapatayin mo, may kinausap kang killer, ipapapatay mo. Yung speaker, tsaka presidente. Ano pa kaya sa isang karaniwang tao? Ano pa kaya sa mga kagaya natin? Mga simpleng mamamayan na walang kapangyarihan. Di talagang lumalabas yung pagiging killer ni Sara Duterte, siya na mismo nagsasabi. Diba? Kung sa presidente, nasasabi mong pupugutan mo ng ulo, o kaya naman, kumausap ka ng killer na papatay kay Marcos at kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. In broad daylight, in public, sinabi niya yan, walang kagatol-gatol, hindi yan fake news. Kung sa presidente, nasasabi mo yan, ano pa kaya sa karaniwang tao? Baka hindi lang binabantaan, talagang pinapatay na nila na parang hayop. Which is yan yung nabubulgar naman sa ginagawa ng Duterte noon pa sa Davao.
pagpatay ng tao, di ba? Hindi naman nila kinakailayan eh. Kaya nga ako, minsan itong mga Dutards, pag sinasabi ni Tatay Digonyo nila, papatay ng adik, kill, pinatay ko to, ganito, lumalabas ako sa gabi, patay, kill. Tuwan-tuwa ang mga Dutards kasi believe sila sa pagiging killer ng Tatay Digonyo nila. Pinapalakpakan nila ang mga pagiging master killer ni Digonyo. Pero nung inaakusahan na si Digonyo ay mamamatay tao sa ICC, abay bigla naman silang nagagalit. Ano ba talaga mga Dutards? Proud ba kayo na killer ang tatay nyo o hindi nyo tanggap na killer ang tatay nyo? Well, magulo mga Dutards di ba? Ganun yun eh. Ngayon siya sa'yo, killer ka. Ngayon, kinakasuhan ka dahil killer ka. Mass murderer nga actually, mass murderer. Kasi crime against humanity nga ang kaso sa ICC. Magagalit ngayon yung mga Dutards, yung mga panatiko niya. In fact, kahit sa Quadcom, pinakakasuhan si Duterte sa ating batas. Di ba? May batas din tayo, yung ating batas against international humanitarian law. Alalahanin natin, kahit sa Pilipinas, may batas po na tungkol po sa international humanitarian law. Yung genocide, yung crime against humanity, di ba? Meron po tayong batas dyan. At yan yung sinasabi ng Quadcom, kasuhan na tong si Digonyo, si Duterte, di ba? At marami pang ibang kaso. So, yun po yun. So, kaya yung National Security Council, isang advisory body yan na napakaraming sensitibong informasyon ang makakalap dyan, talagang tinanggal na po itong si Sara at si Digonyo. At para hindi naman halata, pero halata naman talaga na tatanggalin sila, tinanggal sila, isinama na po si Erap Plunderer Estrada. Magnanakaw din yan si Erap na pardon lang yan di ba? At itong si Gloria, magnanakaw Arroyo. Sa bagay, pare-pares naman hudas ng mga ito, di ba? Si Gloria, magnanakaw na din to, no? Hindi mo alam to kasi Gloria din kasi, parang parang namamangka na rin si Aling Gloring di ba? Nung una, sip kay Gloria, ay kay Sara Duterte, ngayon naman parang nagsisip-sip kay Marcos, di ba? Ano ba talaga Aling Gloria? Katanda-tanda mo na, hudas ka pa din Hindi, alam nyo, si Duterte nga pala, 79 years old na si Duterte, di ba? Hinahabol na ng lupa Hinahabol na sila ng lupa mga amoy lupa na mga hudas pa. Si Gloria Arroyo, 77 years old. So, mas matanda si Digonyo ng 2 taon dito kay Gloria. 79 si Duterte, 77 si Aling Gloria. Si Erap, 87 na. Mas matindi si Erap, di ba? Ito mga dating presidente ito. 87 na si Erap. Tinanggal sila sa National Security Council. Sa bagay, tingin ko, wala naman din pakinabang Ano pakinabang ng mga matatandang hudas na ito, di ba? Walang pakinabang Kaya tama lang, tanggalin na rin talaga, di ba? Ganun po yun kaya naman tayo, alam nyo, sabi ko nga, ang nakakatakot lang naman talaga sa Pilipinas na hindi natin ma-imagine kung makakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan kasi bumubuelo pa rin sila, di ba? Alam natin ang ginawa ng mga Duterte sa bansang Pilipinas, binaboy tayo. Kaya, yung paglabag nila sa batas, yung pagpatay ng tao, parang pagpatay lang ng daga. Yung pagnanakaw, para lang nagnanakaw ng 5-5 pera. Parang piso-piso lang ninanakaw, bilyon-bilyon, daan-daang milyon di ba? Nakita nyo? Ang pambabastos nila sa batas, sa proseso, pag nag-iimbento ng kwento, nag-iimbento ng kaso, binabali ang mga batas, nakita nyo naman yan, lahat yan, tatak Duterte yan tatak kawalang yan Kaya si Kibuloy na talagang sinasabi ng mga biktima niyang bata na nang-re-rape tong Kibuloy na to at maraming ginahasa itong demonyong ito at itong Kibuloy na to ay sinasabi ng mga biktima niya nagpahirap sa mga biktima, nagpayaman, kinakampihan ng mga Duterte. Di ba? Sa lahat ng aspeto, tingnan nyo. Tapos ngayon bumubuelo si Sara Duterte babalik sa kapangyarihan para saan? At marami nga nagsasabi,
mas delikado tong Sara Duterte na to kasi mas demonyo ito sa tatay niya, di ba? Mas matindi rin talaga dahil si Sara Duterte kahit nga presidente kaya niyang pugutan ng ulo. Kahit speaker, kahit presidente, first lady, kaya niyang bantaan na ipapapatay niya. At yan ay sinabi ni Sara Duterte, di ba? Ibig sabihin, mas matindi ito kung ito si paano ba yan? Kung itong si demonyo, itong si Degonyo ay tagapagmana ni Satanas. Ito namang si si Sara Duterte, ang tagapagmana ni Satanas, di ba? Maano to masalimuot po. Kaya tayo sa bunyog, sinasabi natin, kaya naman ganito katiba yung ating sinasabi, kabagsik. Nakita naman natin ang mga kademonyo na ginawa di ba? Hindi naman talaga makakaila yun. Kaya tayo, sabi natin, hindi talaga dapat makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kaya tama din, sang-ayon na rin tayo sa ginawa ng Malacanang, para hindi na makabuelo ang mga Duterte, tanggalin na talaga yan sa National Security Council. Kasi marami pa silang makukuhang impormasyon na pwede nilang magamit laban sa administrasyon ni Marcos. At eventually, para makabalik sila sa kapangyarihan. Kumbaga, magagamit nilang armas yun Diba? Tayo, hindi naman tayo concerned kay Marcos. Ang sa atin, ayaw talaga nating makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Yun lang ang ating concern talaga, di ba? Yung politika nila, kanila yan. Kung anong may ambisyon si Romualdez, kung may ambisyon pa kung sinong Poncio Pilato dyan, wala tayong kinakampihan dyan. Ang sa atin, yung bayan, wag natin pababalikin ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kaya tama lang, sinipa na si Degonyo at si Sara Duterte sa National Security Council. At bonus na lang din, nasipa na yang si Era Planderer Estrada at itong si Gloria Mandurugas Arroyo, di ba? Ang ganda ng mga palayaw nila. Mandurugas, magnanakaw, killer, di ba? So anyway, Jose Nakita Obas, nilustay ang confidential fund sa peking mga pangalan na dapat magamit sa National Security Council, tapos nang tinanggal, nagre-react sagad hanggang bumbunan ang kabobohan. Alam nyo, nung tinanggal nga si Inday Lustay, abay sabi nangihingi ng explanation si Lustay. Bigyan nyo ako ng explanation legally kung bakit ako tinanggal. Nangihingi ng explanation si Sara Duterte. Dapat daw magpaliwanag ang Malacanang. Simple lang naman ang paliwanag dyan Sara Duterte. Kaya ka tinanggal kasi hudas ka. Ayun lang. Kailangan pa bang i-memorize yan kahit hindi mo naman itanong Bakit ka ba tinanggal ni Marcos Jr.? Hudas ka Yun lang naman Kung hindi ka naman hudas, bakit tatanggalin ka ba? Sa totoo lang naman, kung magkaibigan pa ba kayo ni Marcos Jr., tatanggalin ka? Bantaan mo ba naman yung si Marcos Jr. na papatayin mo siya? Yung kanyang asawa at yung si Romualdez, ano ba sa tingin mo? Di talaga tatanggalin ka Binabantaan mo nga silang patayin di ba? Kahit na lang alisin nyo yung politika. Basic lang, basic human interaction. Basic human reaction. Ano ibig sabihin? Yung, common sense. Reaction ng isang tao. Ikaw, binantaan mo kung papatayin mo ko. Kaibigan pa ba kita? Siyempre hindi na. Papapasukin pa ba kita sa bahay ko? Papatayin mo ko di ba? Ganun yun ganun lang kasimple. Binabantaan mo na ako, papatayin mo ko, tas papapasukin pa ba kita sa bahay ko? Makikipag-usap pa ba ako sa'yo? Ibibigay ko pa ba ang maraming impormasyon tungkol sa ginagawa ko? Kung ako'y binabantaan mong papatayin. Therefore, hindi na. Kaaway na kita, babantaan mo nga akong patayin. Ganun din yun, basic na basic. Basic human reaction. Ginawa ni Sara Duterte, binantaan niyang papatayin si Marcos. Natural, sisipain ka na. Killer ka hudas ka di ba? Bakit nangihingi pa ng paliwanag?
Si Inday Takaw. Bobita ka di Inday Takaw ko. Very insensitive ka talaga. Nangingi ka bang paliwanag? Walang yaka. Natural na tatanggalin ka na dyan talaga. Di ba? Ano masasabi nyo mga kabunyog, mga kababayan? Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan. Kaya, suportahan natin ang bunyog. Ang panawagan ng bunyog at ng maraming mga vloggers, ano man ang basta Pilipino na naniniwala na dapat nang sipain si Sara Duterte sa pwesto, ma-impeach si Sara Duterte, impeach Sara Duterte, magkita-kita tayo January 18, Sabado, 1:00 ng hapon sa EDSA People Power Monument. Sa EDSA PPM po yan January 18, Sabado, 1:00 ng hapon. Magkita-kita po tayo dyan. Pumunta tayo doon ng kusang loob. Wala namang bayad dyan. Wala namang pera ang bunyog At tayo, hindi naman tayo nagbabayad para kumilos ang tao. Dapat yung konsensya natin, yung ating prinsipyo, yung ating pagmamahal sa bayan ang magtutulak sa atin. Kaya pupunta tayo sa January 18. Para suportahan ang impeachment ni Sara Duterte. Para talagang itong mga Duterte ay mabauna sa limot ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na sila makabalik sa kapangyarihan. At isa pa, hindi lamang po para matanggal sila sa pwesto, kundi panagutan nila ang katakot-takot na krimen na ginawa nila sa bansang Pilipinas. Di ba? Bobby Sarmiento, di ba? Good evening, Sec Kulex. At mga kabunyog, tuloy ang laban. Kita-kita tayo, Bobby Sarmiento January 18, 1 p.m. EDSA PPM. Kamusta ba ang work natin dyan, kabunyog Bobby? Vicente Tica Lacanyeta, shout out kabunyog Kulex Soliman. Salamat kabunyog Vicente ng Santa Maria, Bulacan. Lorna Martinez, good evening Sir Kulex. Salamat yung sana mabati ko lahat, no? Sana all. Danilo Natalio Cosio, impeach Sara Duterte. Hindi lang po impeach. After ng impeachment, ihabla natin. Kasuhan na sa korte, ilabas na ang mga ebidensya. Makulong. Kailangan makulong. Hindi lang mawala sa kapangyarihan. Makulong. Kung yung snatcher ng cellphone sa rekto, nakukulong Yung nang-uumit ng ilang lata ng sardina sa mga grocery, nakukulong. Di ba? Eto pa kaya na katakot-takot ang nilustay at maraming mga kaso, di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Sa atin naman matter of justice, katarungan. Katarungan, di ba? Ipairalin ang batas, kaya hindi lang dapat impeach. Talagang dapat makulong itong mga Duterte na isa pang malaking kasalanan. Sila din talaga yung sindikato ng droga sa Pilipinas, di ba? Sila ay isa sa mga sindikato ng droga sa Pilipinas. Pumatay ng napakaraming tao, di ba? Jovelyn Linden, maka-China kasi, tama lang na tinanggal sa NSC, di ba? Isang dahilan din yan, maka-China talaga yan, di ba? Isang matinding dahilan din yun. Bukod sa talagang kaaway niya si Marcos, talagang tuta ng China si Sara Duterte, ang mga Duterte, di ba? Delikado yan. Magchuchuchu sa China yan, di ba? Magbubulong sa China yan ng mga impormasyon, di ba? Sir Sitimbol, good evening po, sir. Salamat, Sir Sitimbol. Chris Bautista, maka-China. Dapat lang mawala sa NSC ang mga Duterte. Di ba? Isang aspeto pa yun, isang angulo yun, di ba? Ruben Rodriguez, wala na tiwala ang sambayanang Pilipino sa mga Duterte. Dapat silang managot sa lahat ng ginawa nilang kawalangian. Yes! Pairali natin ang batas. Hindi ko naman sinasabing violence. Hindi karahasan. Batas. Ihabla sila sa korte. Maglatag ng mga ebidensya at hayaan natin ang hukuman, ang humusga sa mga Duterte para sila makulong. Panagutan nila yan, di ba? Anyway, may batas ang tao, may batas ang Diyos. Sa dako pa doon ay bahala na ang Diyos. At may batas ng kasaysayan, ay isusulat naman sila sa kasaysayan, di ba? Di ba? Ano ba ang masasabi? 100 years from now, pag-aaralan ng kasaysayan. May isang mamamatay tao na naging presidente, si Duterte, na nagpapatay ng kanyang mga kababayan, di ba? Ganun po yun, May kasaysayan tayo na isusulat. So, yun, yung katarungan sa kasaysayan, di ba? Carlos Madolid, salamat. Romeo Concepcion, impeach na dapat, kulong pa. Yun, nadali mo, kabunyog
Romeo Concepcion, impeach na, dapat kulong pa. O, di ba? Walang kapayapaan kung walang katarungan. Di ba? Araceli Makarat, good evening, salamat. Sir Arcel Anyes, alam ko nanonood ko from CDO, Sir Arcel Anyes. Siyempre, si Sir Jimmy De Vera, laging special mention. Ano? Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan. Ano? Nako, sana lahat mabati ko. No, Rolando, good evening po. Salamat. Si Ma'am Tessie Gloria ng France, kanina kausap ko, maraming salamat. Ma'am Erlinda Chu ng Cebu City. Sana nanonood kayo, Ma'am Erlinda Chu ng Cebu City, ha. Ma'am Ninya Rodriguez ng Hawaii. June Gases ng Guam. Mga shout out natin sa ating mga kaibigan, mga kabunyog, ha. Samboy Sam, Plunderers, talaga. Choi Javier. Tandaan po, malapit na ang Chinese New Year. Ano? Malapit ang Chinese New Year, sabi ni ano. May Mandarin greetings na naman si Inday Lustay sa China, sabi ni Choi Javier, no? Ralph C. Setrock, dapat talaga mawala na yung mga yan. Pinaka-worst na presidente at nakakahiyang BP sa kasaysayan ng Pilipinas. Arcel Anyes, Sir Arcel Anyes, isabay na sana ang disbarment niya. May napanalong kaso ba si Sara Duterte? Ewan ko. Hindi lang i-disbar, talagang ipakulong di ba? Kasuhan talaga, no? Roger Pag-ong, Sir Kulex, mabuhay ka. Salamat, Roger Pag-ong, Ariel Manuel, good evening, Sir Kulex. Salamat. Opelia Galam, kapal moks ni Pushit. Pushit talaga. Oo nga, si Pushit kasi umaangal si Pushit, ba't daw siya tinanggal sa National Security Council, no? Nagtatanong pa, di ba? Di ba? Binantaan na papatayin si Marcos, tapos nagtatanong ka pa, di ba? Talaga tong si Pushit, ano? Jeport Ricaport, watching from Batangas po. Saan kayo sa Batangas? Jeport Ricaport, ha? Bin Lamela, dapat tuluyan ng durugin mag-amang digogs. Ano? Digols. Durugin sila talaga dapat. Hindi na sila makabalik sa kapangyarihan, di ba? Tayo sa bunyog, dyan talaga panawagan natin. Wag na wag pabalikin ang mga Duterte sa kapangyarihan. Ramon Escandor Estoperes, Sir Kulex, good. Good. Salamat, ha. Good. Ramon Escandor Estoperes, di ba? Ang gaganda ng inyong mga komento, ha? Alexis Baligwat, maayong gabi na sa imo, Sir Kulex, watching from Cebu City. Aba, maayong gabi sa imong tanan. Tama ba ang aking pagbibisaya, di ba? Alexis Baligwat ka. Rodolfo Ingbino ng Cebu City, sila Algie Gabini ng Mandaue, Attorney Boy Ibales ng Lapu-Lapu City, Councilor, suportahan natin, Attorney Boy Ibales ng Lapu-Lapu City, tumatakbong City Councilor sa Lapu-Lapu City, no? Attorney Boy Ibales, di ba? Kabunyog po natin yan, ano? Benicio Brizuela, tadtarin man ng pinong-pino si dating Pangulong Duterte, kulang pang kabayaran ng buhay niya sa daming pinapatay niya, libu-libong buhay ng inosente. Kaya nga may batas ng tao, may batas ng Diyos, di ba? Ano man ang ano diyan. Basta tayo, pairali natin ang batas. Ihabla sa ICC, ihabla sa mga korte ng Pilipinas. Pag natigok si Digonyo, bahala ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat, di ba? Belen Brioso, maray na nabanggi. Sa inyo, Sir Kulex from Naga City, Belen Brioso, maraming salamat, ha. Mga mabuhay ang mga kabunyog sa Naga City, ha. Sila Councilor, ha. Soon to be Councilor Kabunyog, Gilbert Benitez ng Naga City, sila Kabunyog Munding Elia, Pastor Elia, sila Ate Agnes, Mama Alice De Leon ng Naga City, ha. Mga mabuhay kayo mga kabunyog dyan, ano. At sila Rudy Gedraga, tama ka kabunyog. Karma na sila from Santa Margarita, Western Samar. Aba, kukontakin kayo dyan nila Calyonsio Abayan at nila Ma'am Mirna Aquino, ha. Sir Rudy Gedraga ng Santa Margarita, nandyan po, may mga kabunyog tayo dyan sa Samar, nag-organize tayo dyan, ano. Boyet Paelmo Sanchez,
Masyadong madrama. Yan, mga Duterte, totoo naman, kalaban sila ng mga Pilipino. Maka-China, ang mga Digonyo. Di ba? Marisa Salvo Alba, good evening, Sir Kulex. Salamat, Kabunyog Marisa ng Valenzuela City, ha? Kabunyog Marisa, tuloy-tuloy lang sa pag-organize dyan, ha? Sa Valenzuela City. Oo, Nong. Commentator pero mangingi ng ayuda sa viewers mo. Please stop. Sabi ni Oonong. Anong ayuda? Suporta yan. Kasi ang Bunyog ay hindi naman humihingi ng pera sa mga politiko. At anumang mga donasyon nyo sa Bunyog, pera po yan ng organisasyon. Hindi po ni Kulex Soliman. Di ba, Oonong? Kung ayaw mo magbigay, di wag ka magbigay. Doon ka sa Digonyo mo magbigay kung gusto nyo, ha? Walang pilitan yan, ha? Mga kababayan ko. Luisito Carbonilla. Diyos na bahala sa pamilyang Duterte. Di ba? Thank you, sabi ni Rudy Gedraga. Rudy, ha? Kabunyog, Rudy, ha? Ng Western Samar, ano? Medays de Guzman, impeach pusit. Maganda magpa-print tayo ng t-shirt, no? Impeach pusit. Pa-print kaya tayo, no? Impeach pusit. Di ba, Ma'am Medays de Guzman? Gandang ilagay siguro yun, ano? Ruben Rodriguez, sana suportahan na ni BBM ang impeachment ni Sara. Both Bunyog, di ba? Helen Clarito, help po, magandang gabi. Lagi hello po pala, hello po. Magandang lagi nanonood dito sa Kuwait, sa inyo, sir. Salamat. Helen Clarito, mabuhay ang mga taga-Kuwait, taga Middle East, ha? Medays de Guzman, yes, sabi ni Ma'am Medays de Guzman, di ba? Brenda Ortiz, mabuhay ang Bunyog pagkakaisa. Iboto po natin, number 87, watching. Salamat, Kabunyog Brenda Ortiz, at sa iyong husband, na Pogi, dyan sa Abukay, Bataan, sila Ben Mejaro ng Abukay, Bataan, ha? Kabunyog Brenda Ortiz ng Bataan. Salamat sa inyo, ha? Elaine Chua, salamat, Ralph, Nako, hindi ko na mababati lahat. Pasensya na po, ha. Basta ang mahalaga, tinanggal na si Sara Duterte sa National Security Council, di ba? Jose Merlito Sabilio, Sir Kulex, mabuhay ang Bunyog from Bacolod. Nag-usap na ba kayo ni Ma'am Tess Pulangco, ni Ma'am Matet, ha? Sir Jose Merlito Sabilio, kukontakin kayo nila Ma'am Matet dyan sa Bacolod, ano? Juan Abejo, dapat wala nang makabalik na Duterte. Eksakto, kaya kahit sa Davao, dapat matalo na yan. Delikado na rin sila sa Davao, ano? Mukhang tatalunin sila ng mga Nograles sa Davao, di ba? Mike McCoy, dapat lang mawala ang Duterte. Di ba? Kailangan talagang malinis na ang Pilipinas, ha? Mawala ang mga salot, di ba? So hanggang dito na lang po, Kasyong Probinsyano. Pwede na pong Bukal, Lone District ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Ikaw na nga, Bukal, Kulex. Salamat, Kasyong Probinsyano. Si Kulex Soliman ay lumalabang board member po sa Lone District ng City of San Jose del Monte. Para po tayo maging provincial board member, ha? Diyan sa Kapitolyo ng probinsya ng Bulacan. So, diyan po, Lone District po ang City of San Jose del Monte. Lumalaban po tayong Bukal. Board member po yan, ano? Salamat, Kasyong Probinsyano, ha? Suportahan natin si Kulex Soliman bilang Bukal sa City of San Jose del Monte. At syempre, Bunyog Party List number 87, ano? Junior Delgado, tama lang yan na tinanggal na ang mga Duterte group sa NSC, traidor sa bayan, sabi ni Junior Delgado, di ba? Iboto natin Kabunyog Party List. Salamat, Marisa Salvo Alba. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, George Tres Maria, nanonood, George Tres Maria, Ellen Chua, correct Sir Kulex. Salamat po at pasensya sa mga hindi ko mababasa ang mga komento. Pasensya na po. Gusto ko lahat basahin ang inyong mga komento, no? Pero limited lang din talaga ang ating oras, no? Kulex, Lorna Martinez nanonood. So lahat naman okay na, no? So Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog pagkakaisa. Happy birthday Kabunyog Leo Milyare. Sa mga may birthday na mga Kabunyog kababayan natin. Mga Kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, tuloy ang laban. Mern Gomez, yan, habol natin. Thumbs up, Mern Gomez. Salamat po. Ma'am Ina de la Cruz.
Happy trip po sa pagbabalik mo sa Japan, Ma'am Ina de la Cruz. Alam ko, pabalik, hindi man lang tayo nagkita, Ma'am Ina, dito sa Pilipinas, no? Tayo nila Sir Jimmy De Vera, nila Friendship Daisy de la Cruz, di man lang tayo nakapagkita-kita, no, Ma'am Ina, no? Norma Ordonio, maraming salamat, thumbs up, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.